bago po ay kalamang sona ni Pangulong Marcos, mamaya balikan muna natin ang mga pangako ng Pangulo noong nakaraang taon. Makakapanayan po natin ngayong umaga si Professor Froilan Calilog, USC Political Science and Graduate School Faculty, at balita namin na birthday niya ngayong umaga din. Happy birthday muna, bago ang lahat. Happy birthday. Maraming salamat po. Oo. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay, good morning at thank you for joining us today. Pinakamalaking pasabog po ni PBBM noong nakaraang kanyang SONA ay tungkol po sa flood control kickbacks. Ito po yung sinabi niya, yung mahiya naman kayo. Tingin niyo po ba ay may nagmaterialize ito at kontento po ba kayo sa naging usad nitong investigasyon? Well, in a nutshell, I'm not really very satisfied with what really transpired after a year. No? Kasi kung makikita natin, yes, nagkaroon naman ng mga investigations, nagkaroon ng ICC, pero yung tinatawag natin ng mga structural and deep-seated and meaningful outcomes, hindi po talaga na-realize. No? In fact, yung mga tumutuligsa nga dito sa flood control, sad to say, sila pa yung unang nakakulong ngayon, Dante Marcoleta, Mike Defensor, and many others. No? Pero yung talagang masasabi nating mga malalaking isda, I think, are still left off the hook dito sa problema na to. And I think it's really high time for the president to walk the talk. No? Hindi kasi po pwedeng puro mga surface aesthetics tsaka puro rhetorics lang eh. Because I think by this time, the people will really demand what happened after 1 year. No? And sad to say, medyo hindi natin nakikita yon. Pero yun nga, inaasahan natin today, baka nga may malaking pasabog, that his cousin might be on the way to be fired a case. And I think this is something that the people are really wanting to hear from him. Prof, yun nga, nabanggit mo, kasi there is also public clamor dun sa mga recent surveys din, talagang the public is asking for accountability and updates dun sa mga pinangako nga. What are you expecting? How will the President address that? Well, basically, Andre, kasi pag sinabi natin kasing state of the nation, we're really talking about the people. No? The nation represents the public, the people. Pero kung titingnan natin, marami pa rin ngayon mga structural defects, mga inefficiencies, puro mga stopgap measures ang nangyayari sa atin. At wala talagang mga konkretong mga solution or yung mga sustainable plans talaga for the future. Yun yung sanang gusto nating makita dito sa SONA na to. Paano titignan ng Pangulo yung mga problema, because the problems are already here, but we're really waiting for the solutions. Example, yung mataas na singil ng kuryente. Ano ba yung agarang solusyon dito ng Pangulo? Paano ng Pangulo rin titignan yung employment right now? Yes, the unemployment is being abated, pero titignan natin a deeper account of the employment right now. Makikita natin marami ang employed doon sa tinatawag nating gig economy, mga informal sectors, so hindi talaga to nagtatranslate into sustainable livelihood mechanisms. So maraming problema actually, and I really consider also na talagang ito naman nakaangkla doon sa mga international na mga conflicts, totoo naman 'yon. Pero we cannot help but to be reactive always. We need to really take a more proactive stance in here, and sana yun ang maging laman ng kanyang SONA ngayon. Paano tutugunan yung talagang hinaing ng taong bayan na nandoon sa laylayan, mga naghihirap natin, hindi lang yung mga dating mahirap, kundi pati yung mga middle class ngayon na talagang nararanasan itong crisis na ito. Well, during his campaign po, pinangako po niya yung 20 pesos na bigas. At the moment na siya po ay nakaupo sa pwesto, yan po ay hinanap po talaga ng taong bayan sa kanya. So pinanindigan niya po yun, nagkaroon nga po ng 20 pesos, bagamat sa piling sector lamang, sa mga kadiwa, hindi po talaga sa buong market ng Pilipinas. Sa tingin niyo po ba ay sapat ito bilang sagot sa mga kritiko? Talaga bang natugunan niya itong 20 pesos in reality? Well, actually, to begin with, ito kasing campaign rhetoric na to, sa akin mula nung una pa lang, mukhang suntok sa buwan talaga. Mahirap talaga itong gawin. And I think the President really tried to really make both ends meet here para lamang kahit paano matupad niya itong pinangako niya. Kasi pinanghawakan ito ng marami nating kababayan. Pero yung
yung kung mangyayari talaga yon, I mean sa kabuuan, mahirap po talagang gawin. Pero at least at the very least, no, may ginawa naman siya. Yun nga lang, hindi lahat talaga tayo nakikinabang at hindi lahat nararatingan itong 20 peso rice. Pero ang mas mahagad na siguro tignan natin dito, no, Angela, is kung paano ng Pangulo itatawid yung tinatawag nating agricultural self-sufficiency. Yung hindi na tayo aasa doon sa mga import subsidies natin from other countries, kung paano natin tutulungan through enhanced agricultural value chains yung ating mga magsasaka, improve production. Siguro ito yung mga kinakailangan talagang tignan ng ating Pangulo ngayon because agriculture will always be the backbone of the economy. Kapag tayo medyo naglalag behind dito, talagang mahihirapan tayo to really move forward. And I think this is exactly what we're feeling right now. On a good point, maganda rin naman na may ginagawa yung Pangulo regarding yun sa pagbibigay nga ng tinatawag nating land reform distribution, yung Comprehensive Agrarian Reform Program natin is still on full swing at marami ng mga titulo ang nagbigay sa mga magsasaka para mas mapagyaman nila yung kanilang mga lupain. I think this is a good thing, no, with the President. Prof. Froy, ito, nabanggit nga ni Angela to din kanina, nakausap namin sina Manong Ted, no? Nangako rin nga yung Pangulo ng 40,000 yung mga idadagdag na classrooms. Pero ayon nga sa pag-aaral ng EDCOM2, higit pa dito yung shortage. Alam natin na talaga nagkukulang tayo sa mga classroom, sa mga paaralan. Ano po kaya yung gusto pang marinig ng taong bayan pagdating naman sa edukasyon? Well, basically, siguro kailangan tignan dito, Andre, no, kung paano talaga magagamit ng tama yung napakalaking pondo na inilagak natin dito sa DepEd. Remember, around 700 billion was provided for the DepEd. Ang problema rito, and I've pointed this out many times over, yung absorptive capacity ng DepEd. Kung minsan hindi naman problema lamang yung pondo, no, ang maaring maging problema rin dito is kung paano ba talaga ito gagastusin ng maayos at tama. And I think dito nagkakaroon ng problema. Siguro kinakailangan talagang mas maayos na programming mechanism, no, para talagang masiguro yung student ratio with the classroom as well as with the teachers, no. So actually marami namang reforma na nakaangkla na dito sa sektor ng edukasyon for a very long time already, no, pero hindi talaga na-implement ng maayos. So I really hope that this is part of the LEDAC, no. Kung may mga legislative bills tayo na nakapasok dito sa sektor ng edukasyon, sana bigyan pansin at pagtuunan talaga ng maigi because this is really something na gusto natin talagang pag-ibayuhin because definitely we're one of the nations that's lagging behind many of our ASEAN counterparts pagdating sa educational quality ng ating bansa. Well, I remember po, Prof, last SONA, ni-address din po ni Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol sa water services. No? Sinabi niya po, yung mga water service company ay dapat panagutin doon sa mga pagkukulang no? Dito po sa mga consumers. Sa mga issue po ng supply ng tubig ngayon, most especially, no? Sapat po ba yung mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ito? At nagawa niya po ba yung kanyang ipinangako nung nakaraang taon? Well, I think what the president is missing here, yung talagang direct political will, that will somehow send a stern, strong warning laban dito sa mga kumpanya na to, na nangaabuso, dito sa mga oligarchs na to na siya nagpapahirap sa ating mga kababayan. Yun yung hindi natin nakikita ngayon. Yes, I think he's doing something about it. Pero kasi wala yung kumbaga wala yung talagang direct political will para talaga implement or enforce ito, lalong-lalo na ngayon, na we are facing a looming water crisis, pagdating sa next year, because of the impending El Nino, and this is a big El Nino that we're talking about here. I hope the government is really, being prepared, doing everything it possibly could, including all its instrumentalities para paghandaan itong malaking El Nino na to, which happens once in a very long time, so nakakatakot, pero kinakailangan talaga nating tugunan ito, ngayon sa water crisis na to, isa sa mga proyekto rin ng pangulo natin ngayon, ng gobyerno, itong Pax Silica, that is located in Clark, Pampanga, na kung titignan natin, ang demand nito for water is really big, around 2.5 billion gallons of water to cool down this AI facilities, so kinakailangan din tignan natin kung paano ito makaka-contribute dito sa nakaamba nating water shortage.
Prof, well, we wish we had more time, but Malacanang did say yung earth-shaking announcement. So ano po yung ine-expect nyong mga pasabog ngayong SONA? Well, I think siguro inaasahan talaga natin dito yung more contentious issues talaga, particularly tungkol sa flood control, kasi ito naman talaga yung laging ibinabato sa kasalukuyang administration. And I really hope that big heads will really roll finally here. And I also hope that the president will try to find enough ample time to actually talk about the socio-economic imperatives. No? So sa akin kasi hindi sapat na sabihin natin na tayo ay nasa upper middle income status na, no, bilang isang bansa. Kung hindi naman ito nararanasan at nararamdaman ng mga may hirap nating kababayan na nando sa laylayan. Actually, hindi lamang may hirap, no? Even the middle class are already being alarmed by the situation right now. So I hope that the president will really try to tell us the true state of the nation, and not just the state of the nation that is appealing on surface value, but really is very alarming on the core. So yun yung sanang matugunan ng ating Pangulo sa kanyang talumpati mamaya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at Happy happy birthday, Professor Froilan Calilong. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.